ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang na hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristong Hesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tutugunan, ang ating itutugon. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo o puon ang aking dalangin, tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin, batid mo ng lahat, kami ay salarin. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nagunita at naalaala ang iyong ginawa, sa aking isipay gumuhit na bigla. Ako'y dumalangin, nataas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwak kong uhaw. Panginoon aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman, doon ako'y dinggin mo na, ako ay umasa, sa iyo nagtiwala, na kung umagay, ipagugunita yaong pag-ibig mo na lukhang dakila. Panginoon aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoon aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Tulong mo, O Ginoo, maligonon ta sa mong pagtuo, o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal na kasubuan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, narat na nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Anak ng tao ay kailangang may pagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. At naaalala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbalik mula sa libingan, sinaysay nila ang lahat ng mga ito sa 11 at sa iba pang kasama nila. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Ang mabuting balita po ngayon, of course, yung ating gospel reading na natagpuan sa libingan ay wala. Ang natagpuan ay wala. Pwede po ba yun? Ang natagpuan ay wala. Dahil siya ay muling nabuhay ng ating Panginoon. So tayo pong nanampalataya, yung pong muling pagkabuhay, yung pong mabuting balita. Kung may muling pagkabuhay, ito pong paghihiwalay natin ay pansamantala lamang. Dahil tayong mga nanalig sa Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po magandang balita mula sa ating Ebanghelyo. Ating pong una pagbasa ay napakaganda rin balita na sinasabing walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Tayo pong tao, di ba? Even sa mga mag-asawa, kahit sabihin natin na habang buhay, minsan naghihiwalay pa rin dala ng kahinaan ng mga mag-asawa. Pero sa Diyos, walang makapaghihiwalay sa atin. Ito po ang magandang balita na walang makapaghihiwalay sa atin
sa pag-ibig ng Diyos. Sinubukan po ni Pablo na isiwalat, ilahad-lahat ang pwede posibleng makapagpahiwalay sa atin. Persecution, tabak, o ano pa man, kamatayan, buhay. But ang kanyang magandang conclusion, magandang balita, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos Ama kaya na nagbigay ng kanyang bugtong na anak, ang bugtong na anak kaya na nag-alin ng kanyang buhay. So napakaganda pong reflection ni Pablo na walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At yun po ang pinapasalamatan natin sa banal na misang ito dahil tayo po ay hindi napapahiwalay sa Diyos. Pagkaman sa ating hinaan bilang tao, tayo nagkakasala, ito rin nga po ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay pumarito upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. So mga kapatid, ito po yung magandang balita sa atin. Both yung gospel at saka yung ating unang pagbasa. Na si Jesus na muling nabuhay, kasama natin at walang makapaghiwalay sa atin sa Kanya. Bisan nga sa mga Bisaya ba, kapitpos o ano pa man, wala makapaghiwalay sa atin. So mga kapatid, mahalaga rin po na sa paghihiwalay ng ating katawang lupa kay Nanay Arceli, may alaala siya na hindi napapahiwalay sa atin. So po ibabahagi sa atin ni Ma'am, no? Alaalang yon na lagi nating isa sa buhay. Dito kayo, Ma'am. Sino bang... Ma'am Reng. Saan sa ringkay? Good morning po, magandang umaga. So, bali ang bali, ang masabi ko lang patungkol kay Lola, yung nabubuhay pa siya, supportive siya masyado sa amin. Kahit anong gawin namin, nandyan siya palagi. Tapos, kahit anong hilingin namin, kung hanggang sa kaya niya na mabigay, ibibigay niya talaga yan. Hindi kami sanay tayo na, halimbawa, may complaint ka or may kailangan ka na, kahit sa simpleng bagay lang, ay gusto kong kumain ng ng kalabasa or adobong kalabasa. Paminsan, pagkasama mo siya, mawala na lang yan siya bigla kasi yun pala, maghanap na siya ng kalabasa. Kahit anong ihihilingin mo, basta kaya nilang ibigay, nandyan siya palagi na i-provide yung gusto mo. So paminsan, kapag hindi niya na-provide yung gusto mo, ang mangyayari ay parang malungkot siya. So, ganun si Lula sa amin, supportive masyado. Kasi siya lang mag-isa dito. So, kung kahit saan kami, nandyan siya palagi, sama-sama yan siya sa amin. Kaya, parang na namin siya, yung, kahit hindi namin siya kasama, pero every time kahit saan kami pupunta, nandyan yan siya palagi sa tabi namin. So, hindi yan siya maiwan, hindi siya kahit malayo kami sa bahay, kung pumunta ka sa ganitong lugar, nandyan yan siya, sama ako. So parang nasa part siya ng family talaga na pinaka-close nga sa amin. So, ito si Lula kasi, yung nabubuhay pa siya, umaga pa lang yan, gigisingin niya na yung kami, pupunta siya sa mga kapitbahay, tapos magsabi siya na, bugtaw na ka mo dyan, magkape na. So, kaaga-aga pa, kahit natutulog ka na, gigisingin ka niya. So, paminsan, hindi ka pa ready na magising, pero dahil sa ganun ang ganun, yun ang sabihin niya, magising ka. So, at least parang ma-motivate ka na, magising na pala ako kasi gising na si Lola. So,
hindi mo siya makikitaan ng complaint din, reklamo kahit may sakit siya or anything. Kasi ang ginagawa niya yan, pag may nararamdaman siya, magtanong ka, okay ka lang la, okay lang ako, maganyan yan siya palagi. Hindi niya kasi gusto na nakikita siguro kami na mag-worry sa kanya na hindi siya okay. So yung nawala siya, parang, kasi parang hindi namin siya nakita na nakaratay. Kaya, parang, biglaan yung pagkawala niya. So, parang, kahapon nakikita ko pala na naglalakad ko lang tinapukasan, nakahiga na siya. So, parang, ang sakit. Ang sakit lang gabit, pero kailangan gabit kasi yan nga talaga ang buhay, may nauna. Pero at least, nagiging magandang bahagi siya sa buhay namin. So marami siyang aral na binigay sa amin, mga kwento niya, yung mga kapanahunan pa noon. So parang madala-dala din namin yun bilang mga apo niya. So mamimiss talaga namin si Lula kasi parang kapit na namin siya yung kung kung sa isang circle nandyan talaga siya. Hindi siya pwede na mawala sana. Pero kasi kailangan kinuha na siya ni Lord. Tatanggapin na lang po namin. So, mahal na namin yung si Lula. Kahit paminsan hindi kami nagkakaunawan o pero parang part naman din talaga yun ng pagsasamahan namin. Mamimiss ka namin la. Sana maging masaya ka rin sa iyong paglalakbay. Salamat, maraming salamat at paalam. Salamat ma'am. So sa katahimikan, patuloy nating namnamin ang pag-ibig ng Diyos pamagitan ng pag-ibig ni Nanay Araceli. Sabi niyo nga, hindi siya nawawala. Lagi lang nandyan siya. Nang bigla siyang mawala, yung pagkawala na yun ay upang gaya ng sa ating pagkabuhay natin muling Panginoon, upang makapiling natin siya saan man tayo magpunta. Hindi siya ganap na nawala, and then sa kaharian sa langit na ating pinaniniwalaan, nakasaan sa ating panampalataya, kasama pa rin natin siya sa pamagitan ng kanyang mga panalangin sa atin. Tayo na po tayo sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo mga kapatid na may pananalig sa Panginoon nating muling nabuhay mula sa kamatayan upang kamting din ng mga namatay sa piling niya ang buhay na walang hanggan. Ating tugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Upang ang sambayanang Kristiyano ay manatiling may matibay na pananalig sa Diyos na muling nabuhay, lalo na sa panahon ng pagsubok at kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng humimlay ng may pag-asa sa muling pagkabuhay ay masilayan ang luningning ng buong may kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Upang ang mahal nating yumao na si Araceli na tumanggap ng binhi ng pagkabuhay noong siya ay binyagan ay pagkalooban ng palagiang pakikipamuhay sa piling ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagkakatipon dito balang araw ay makasama ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Salamat po tayo sa Diyos sa magandang panahon na binigay sa atin. Tamang-tamang init ng araw, tamang-tamang buhos ng ulan. Panalangin natin na maging masagana ating ani at walang magutom sa kanyang awa. Panalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panalangin natin ang kaligtasan sa lahat ng ating mga minamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoong Jesucristo, nilupig mo ang kamatayan sa pamamagitan ng iyong muling pagkabuhay. Hanguin mo kami sa pagkakasadlak sa dusa at kasalanan tungo sa buhay na puspos ng biyaya at ligaya. Hinihiling namin ito sa iyong pamamagitan kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maupo na po tayo sa patuloy natin malamisa. Manalangin kayo mga kapatid, pag itong akin, inyong paghahain, ay kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ginawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama namin lumikha sa aking paghahain ngayon para kay Araceli, iniluhog namin kanyang makaharap sa paghukom ang iyong mawaing anak na siyang lilitis ng may habag, pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat at siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay. Ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan, loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak, na kamatay lilipas, dito ang aming wakas. Sandali ng pagpanaw, ito ang aming hantungan, kami ngayon na mamatay sa bukas mabubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit, ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos, puno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin.
Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mo po yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco namin Papa at ang hilito namin Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Arcelie na tinawag mo mula sa Diyos. Yung sa Ibinyagan